Itong guarantee letters kasi para sa mga taong may hirap ito. Pampagamot yun ba to the Netherlands. Bilang isang abogado po, sinasabi ko sa inyo, mali po. Hindi po ganun. Ang sabi po nila, let us welcome Attorney Rodate Marcoleta. Wow. Kalalapag lang to, galing Manila ha. Yes. Yun. Come on. Yun. Wow, thank you so much. Please. mayong gabi sa inyong tanan. Nagpunta po ako rito dahil sa imbitasyon na aking natanggap, Green Rice Movement. Importante po sa akin ito kahit napakalayo ng Davao at napakarami po ng aming sorties sa Luzon. Pero kailangan po na makarating din ako para makapag-participate din ako sa event na ginagawa natin ngayong gabi. This is very important to me to express my side on what is happening to our country today. Kasi po bilang isang abogado, naiintindihan ko naman ang mga proseso ng batas. Hindi po tama ang maraming bagay na ginawa ng House of Representatives at ng ating pamahalaan. Unang-una na po yung impeachment na nangyari sa ating Vice President. I question the impeachment on two grounds. Yun pong ebidensya na kanilang pinagsama-samang ipunin ay hindi naaayon sa aming proseso. I told the committees, this is not the way to investigate the utilization of public funds. The House of Representatives was not given the responsibility to make the audit of funds. There is only one single office of the government that was reposed by the Constitution to do the audit, to do the examination of all reports relative to the public funds utilization. Ito lamang po yung Commission on Audit. Nobody else. The only mandate and authority to audit resides in the COA, not in the House of Representatives. Sinabi ko po sa kanila, ito pong audit na ginagawa sa Office of the Vice President is only a starting point. There is no conclusion here. It is only audit observation memo. There is no findings here. Ang totoo niyan, sabi ko, kahit na itong audit observation memo will transition into a notice of disallowance. The notice of disallowance is still assailable. It is appealable. Bakit ka po tayo ang gumagawa ng isang bagay na ginagawa ng Commission on Audit? We cannot encroach upon ourselves the mandate reposed to the Commission on Audit. Hindi po natin pwedeng kunin yun. Wala silang maisagot. So I asked the Commission on Audit. Sila yung tinanong ko, can you surrender your authority and mandate to the House of Representatives? No, sir. Is there any other office aside from you who can make the audit? None, sir. O bakit nyo binigay ngayon sa committee? What happened? Kasi po sinagpi na kami. Dahil sinagpi na ka ng House Committee, sumunod ka naman.
Ba't hindi ka nag-object? Why did you not write back the House of Representatives? You cannot take away this responsibility from us. This is ours. You have nothing to do with this. Bakit hindi kayo sumagot? Takot po sila. Ito po yung nangyayari. So, if the audit of the COA is not even final and executory, it is even appealable to the Supreme Court. Bakit yung audit na ginawa ng House of Representatives became final and it was utilized as the means to impeach the Vice President? Wala na po sa hulog. Wala na pong rule of law. So sa galit po nila sa akin, tinanggal lahat ako sa aking mga committees. Inubaran ako. Wala na akong committees ngayon. Ang akala nila, matatakot nila ako. Akala nila, hindi na ako magsasalita. Pati po yung position ko sa Commission on Appointments, tinanggal din sa akin. Pati po yung mga binibigyan nila ng mga ayuda na pinamimigay ko rin sa ating constituents, tinanggal din nila. Pati po yung inisyo kong mga guarantee letters para pampagamot sa mga kababayan nating mahirap, tinanggal din nila. Sabi ko, bakit? Pinarusahan nyo na nga ako. Pati nga yung allowance ko, tinanggal nyo na. So pinarusahan, okay lang sa akin yun. Pero sana, wag na ninyong kunin itong guarantee letters kasi para sa mga taong mahihirap ito. Pampagamot nila to, pambili nila ng gamot, pang-hospital, kinuha pa ninyo. Ganyan na po ang nangyayari. So I questioned also the manner under which the former president was arrested, detained, and then eventually flown back to the Netherlands. Bilang isang abogado po, sinasabi ko sa inyo, mali po lahat ang nangyari. Yung warrant of arrest, hindi naman po pinakita sa dating Pangulong Duterte. Ipinakita po sa cellphone. Hindi po ganun. Nasabi po nila, nakipag-coordinate daw ang Interpol. But I did not see any representative of the Interpol. I was expecting that the representative of the Interpol should have surfaced at siguro inabot niya yung warrant of arrest ng kay General Torre. Wala. Wala. The representative, the local counterpart of the Interpol in this country is the Philippine Center on Transnational Crime. It is headed by a former general. Dapat yung po ang nagpakita na kadalasan na yung warrant of arrest. There was none. And then, base na rin po sa provision ng ICC. Kahit na po na-arresto na Aquino, in-arresto na under Article 59 of the Rome Statute, sinasabi po doon, the arrested person must be delivered promptly to the competent judicial authority. Ang ibig sabihin po, dadalhin sana sa korte kung sino man ang na-arresto. And in this case, the former president was arrested. But he was not delivered to any judicial authority. He was delivered to sa military building. Why is it necessary that he should have been promptly delivered to the court? Because only the court can determine the three things required under the article of the Rome Statute. Number one, the court to determine whether or not the warrant of arrest applies to the arrested person. Number two, whether the processes were observed in serving the warrant of arrest. Number three, whether or not the rights of a certain arrested person were respected. There was no determination because he was simply wished
only intervene in our global affairs if the court are unwilling or unable to function. That is the condition. There was no determination that our judicial system is ineffective or is unable to function or is unwilling to function. There was no such determination. What happened there? Parang ininsulto nila ang kabuuan ng judicial system sa atin. From the lowest court, municipal trial court, up to the highest tribunal of this country, the Supreme Court. The judicial system was insulted. Just like that. Hindi dapat mangyari sa atin. Our country withdrew from the Rome Statute on May 17, 2018. 1 year later, that withdrawal took effect. 2.5 years after the effectivity of that withdrawal, the stupid prosecutor of the ICC asked for permission to investigate. That was a fatal mistake. There is a distinction between the existence of jurisdiction and the exercise of that jurisdiction. I think the legal team of President Duterte should capitalize on that mistake taken by that ICC prosecutor. That is the pivotal issue. That was the pivotal issue. Alam po ninyo, masakit din sa loob ko eh. Alam ko, lalong-lalo na sa inyong lahat. Hindi lang kayo nalulungkot sa aking palagay. Nagsisikip ang dibdib nyo sa galing. Hindi dapat nangyari ito sa isang Pilipino, lalong-lalo na kung ang Pilipino yon ay dating Pangulo ng ating bansa. Kung sakali lang naman, may kasalanan talaga si Pangulong Duterte. Meron po tayong mga batas sa ating bansa. Yun po yung sinasabi namin. Bakit kailangan usigin siya? Bakit kailangan litisin siya at hatulan pa sa ibang bansa ng isang hukuman na hindi na natin kinikilala sa ngayon? Ito po ang problema. Wala na pong jurisdiction. Meron naman pong nagyayabang na mga abogado ay hindi niya magagamit yung Section 59 kasi nag-withdraw na tayo eh. Hindi na tayo member eh. Eh kung hindi ba naman gago yung abogado na yun, wala na pala tayong, hindi na pala tayo member. O eh, bakit nyo pa hinuli si President Duterte? Napakasimple naman na sagot ko. Bakit mo pa hinuli? Alam po ninyo, kailangan po nating ipaglaban yung tama. Kailangan po nating itama lahat yung mali. Ang kasalanan lang naman ni President Duterte, kung pwede nating tawaging kasalanan, ay yung minahal niya ang kanyang mamamayan. Siyempre, presidente siya. Higit sa lahat, siya ang nakakaalam kung ano ang mabuti sa kanyang bansa at sa kanyang mamamayan. Nakita niya yung panganib ng droga. Alam niya ang epekto na gagawin ng droga. Hindi lamang sa isang tao, kundi sa kanyang pamilya at sa kanyang lipunan, sa kanyang kabuuan. Mawawasak ang lipunan. Masisira ang lipunan. Iyon ang nakita ni Pangulong Duterte.
Siya ang Pangulo ng Pilipinas. Siya ang merong responsibilidad doon. Sapagkat sa ating saligang batas, ang Estado ay nananagot na proteksyonan ang kapakanan ng kanyang mamamayan. Bilang isang mabuting presidente, ginawa lamang niya ang dapat na gawin under the circumstances. Ang totoo, wala namang nagreklamo eh. Wala nang nagdemanda sa kanya kahit isa eh. Walang ahensya ng gobyerno na nag-complain. Binadgetan pa ito lahat eh. Budget eh. Bakit naman may mga ilang tao na kalaban niya, mga dating senador, dalawa yata yun eh. Isang senador na lalaki na nakulong, isang senador ang babae nakulong din. Kalaban ni Pangulong Duterte. Bakit? Sila bang nakakaalam kung anong mabuti sa ating bansa? Mas marunong pa ba sila sa presidente ng Pilipinas? Bakit hahatulan mo ang programa ng isang naging Pangulo base sa dami ng namatay na tao? Bakit hindi mo ibase yung programa kung ilang tao ang na-benefit? Ilang milyong tao ang nasave ni Pangulong Duterte laban sa droga? Ilang pamilya ang iniligtas ni Pangulong Duterte laban sa droga? Ilang magulang ang nagkaroon ng kumpiyansa at nawalan ng takot dahil ang mga anak nila ay nalagay sa mabuting kalagayan? Bakit hindi mo doon hatulan ang programa ng war on drugs? Bakit silang magkukonclude? Eh sino ba sila? Mga kababayan taga Davao, alam ko po ang sakripisyo ni PRRD. Ngayon, andun siya sa malayong bansa ngayon. Nag-iisa. Pero alam ko, matapang si PRRD. Hanggang ngayon, alam niya, kailangan siyang magsakripisyo. Kahit na mahirap, hanggang ngayon, pinakikita pa rin niya kung gaano ang pagmamahal niya sa mamamayang Pilipino. PRRD is the image of courage and sacrifice. PRRD is the embodiment of a leader who gave his all to his fellow Filipinos, but he asked for nothing. PRRD is the embodiment of a brave, strong, and enduring leader who can give his life to his people. Let us not forsake him. Let us defend him. Let us bring him back to this country as soon as possible. I know that there is always time for reckoning and for truth to prevail. Let us bring back decency. Let us bring back integrity. Let us bring back accountability in this country. Let us bring back our patriotism, our love of country. Let us give him the full support, the kind of support that only the Filipino can give. And you can approximate that kind and extent of support depending on how much you love your country. Let us bring back the core values of the Filipino that define us. Those core values that describe as to who we are. Let us bring back PRRD home. Mga kababayan, magagawa po natin ito. Together we can do this.
will have to help us also. The turning point is May 12, the elections. Alam na po ninyo kung anong gagawin ninyo. Merong isang team dyan. Hindi ko alam ang pangalan ng team. Hindi sila kumikibo. Wala silang sinasabi. Hindi ko alam kung alam nila na dinukot si Pangulong Duterte. Hindi ko alam kung alam nilang nandun na sa Netherlands. Basta wala silang kibo. Parang walang nangyari sa bansang ito. Yun ang team. Hindi ko alam. Ano na pangalan ng team? Nagsisimula daw sa A. Ano yung team na yun? A. Bahala na kayo kung anong team yun. Team Suka! Basta ang pakiusap ko po sana sa inyo, ang tulungan nyo ay yung team. Yung team na pipigil sa pagtanggal sa Vice President. Yung team na makikipaglaban para sa legal defense ni Pangulong Duterte. Yung team na lalaban para ibalik si Duterte sa Davao as soon as possible. PDP laban. PDP! 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 Number 10, Jimmy Bondo. Number 22, Bato de la Rosa. Number 28, Bongo. Number 30, JB Hinlo. Number 34, Raul Lambino. Number 38, nakalimutan ko. Ako pala yun. Ako yun. Number 53, Apollo Kibuloy. Number 56, Vic Rodriguez. Number 58, Philip Salvador. Sila po ang team. I have to bid goodbye to you. Kasi po, meron pa po akong meeting sa Maynila. Pero, I think we will see each other again. Babalik po. Para po sa ganon, ay maganda ang pagkikita natin sa aming muling pagbabalik. Kasi po kami ay senador na ng ating bansa. At para naman hindi nyo ko ganap na makalimutan habang hindi pa kami nakakabalik, dahil matagal-tagal pa naman, ay meron akong iiwanan sa inyo. Gikan sa akong kasing-kasing. Gihigugma ko kamong tanan.